Dahil sinabi naman ni Kiyo na maayos lang ang lahat, umalis ka na agad. Hindi tinatanggap sa Red Moon City ang mga taong walang ginagawa at nag-aaksaya lang ng oras. Nakaramdam ng matinding galit si Biming Kangchan. Kahit hindi siya natatakot na papatayin siya ni Ning Qiue, natatakot siya na pahihirapan siya ng demonyong babaeng ito tulad ng ginawa kay Xiao Ba na magiging sanhi ng tuluyang pagkawala ng kanyang mukha. Nagdaop siya ng kanyang mga kamay at sinabi sa malalim na boses, "Napakabuti, kung gayon ay alis na ako." Bago pa man makasailis si Biming Kangchan, biglang nagbago ang kulay ng langit. Isang dagsa ng pulang liwanag ang bumagsak, na nagbigay liwanag sa hardin na napakaganda. Biglang nayanig ng malakas ang puso ni Leong Xiao, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang umapaw sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata, na tuluyang hindi makontrol, ay nagnanais na magbago bilang Blood Moon pupil. Biglang sumigaw si Ruan Ziling sa matinding takot, "Ang pulang buwan! Ang pulang buwan!" Naging pula ang Muondial, ang buong Wind Whispering Moon Pavilion ay nabalot ng nagniningas na pulang kulay tulad ng takip silim. Ang gasuklay na buwan sa Muondial ay naging kasing pula na ng dugo na lumulutang sa ere. Itinaas ng lahat ang kanilang mga ulo upang tumingin na tuluyang natigilan sa takot. Napuno ng takot si Leong Xiao, kaya dinalian niyang pilitin ang kanyang enerhiya upang puksain ito. Kung ang Moon Pupil ay magpapakita sa sandaling ito, nangangamba siya na kahit si Ning Qiue ay hindi siya mairaraos. "Kuya Yung Xiao, maayos ka lang ba?" Biglang sumigaw si Jiang Ruobing nang mapansin niyang basang-basa sa malamig na pawis si Leong Xiao at ang kanyang mukha ay kakaiba ang kaputlaan. Paano mangangaha si Leong Xiao na idilat ang kanyang mga mata sa sandaling ito? Mabilis niyang sinabi, "Maayos lang ako, medyo masama lang ang pakiramdam. Magiging maayos din ako pagkatapos ng maikling pahinga." Humakbang pasulong si Jiang Ruobing upang alalayan siya at sinabi, "Marahil ang labanan kanina ang nagdulot sa iyo ng hindi komportableng pakiramdam. Pakiusap, maupo ka muna sandali." Inalalayan niya si Leong Xiao at naglakad patungo sa harap ng isang trono na hinahayaan siyang dahan-dahang maupo upang magpahinga. Ang eksenang ito ay nakita ng lahat at ang kanilang mga puso ay napuno ng isang komplikado at hindi mapangalanang pakiramdam. Humakbang pasulong si Ning Qiue at sinabi, "Hayaan mo akong tulungan ka." Sa sobrang takot ni Leong Xiao ay nanginig ang kanyang buong katawan at mabilis siyang umurong na sinasabing, "Hindi na kailangan, hindi na kailangan." Lumalala lamang ang isang lumang karamdaman. Hinding-hindi na kailangan. Natigilan si Ning Qiue ng isang sandali bago sinabing, "Sige, kung gayon, magpahinga ka muna rito ng sandali." Isang bakas ng pagdududa ang kumislap sa kanyang mga mata. Biglang nagtanong si Ruan Yuanzi, "Kapatid na Qiue, paano mo nakilala ang City Lord na ito ng Blazing Light City?" Sinabi ni Ning Qiue, "Itinadhana kaming magtagpo, kaya nakilala namin ang isa't-isa." Alam ni Ruan Yuanzi na hindi niya gustong magpaliwanag ng higit pa. Gayunpaman, dahil ang lalaking ito ay nangahas pa na lumpuhin si Dongmen Yuan at hayagang saktan ang may titulong Martial Emperor na silang Bai, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay malamang na hindi ganoon kasimple. Biglang sinabi ni Dongmen Miao sa isang malalim na boses, "Mga Panginoon, ang pagpula ng Muondial ay nagpapahiwatig na isang buwan mula ngayon, ang Land of the Ageless, isa sa mga secret realm ng 4 na dakilang domain, ay bababa sa Purple Cloud Peak sa labas ng Red Moon City." Totoo ba ang balitang ito? Sinabi ni Ruan Yuanzi, "Maaaring may kaunting pagkakaiba, ngunit maliit lamang ito." Tumango si Dongmen Miao at sinabi, "Labis ang nasasangkot sa bagay na ito. Kailangan kong bumalik sa Soul Devouring Sect upang mag-ulat. Tungkol naman sa bagay ng aking ikatlong kapatid." Nag-atubili siya bago sinabing, "Umaasa ako na ang inyong kagalang-galang na sekta ay pansamantalang maawa sa kanyang buhay. Tiyak na titingnan ng ating sect master ang bagay na ito ng personal." Walang bahalang sinabi ni Ning Qiue, "Wala talaga akong pagtingin sa inyong Soul Devouring Sect." Kahit pa magsalita si Huang Fubei, malamang na mamamatay pa rin ang Dongmen Yuan na ito. Basang-basa sa pawis ang lahat, ang demonyong babaeng ito ay nagsasalita ng labis na mapangahas. Tiningnan din ni Qiue ang pangit na ekspresyon ni Dongmen Miao at banayad na sinabi, "Gayunpaman, lahat sila ay mga bigong sekta. Ibibigay ko pa rin kay Huang Fubi ang kaunting mukhang ito, kahit na ang huling kalalabasan ay magiging pareho pa rin." Doon lamang bahagyang bumuti ang ekspresyon ni Dongmen Miao. Itinaas niya ang kanyang mga kamao at sinabi,
kung ganoon nga ang sitwasyon, maraming salamat sa iyo, Panginoong Kiyue. Kapwa hinalos mapilit ang dalawang bagay na ito, kaya kailangan ko nang bumalik sa sekta kaagad. Pagkatapos magsalita, iniwan niya si Cheng Hao Miao at umalis kasama si Biming Kangshan. Nakaramdam ng kaluwagan sa kanyang puso si Ruan Zimao. Ang banta ni Evie Jat ay naalis na. Bukod kay Leon Xiao, na may piraso ng bakal na maaaring kumontrol sa kanya, sina Cheng Hao Miao at Biming Leifeng ay sumang-ayon na magpatalo sa arena tournament. Ang pagpanalo ay magiging madali na lamang, nang walang kaduda-duda. Sa loob ng City Lord La Estate, halos hindi mapigilan ni Jiang Churan ang pananabik sa kanyang puso, habang bumubulong sa kanyang sarili. Sa wakas, dumating na ang oras ng pagbaba. Ano man ang mangyari, kailangan kong makuha ang Divine Talent. Tiningnan siya ni Ruan Hongyu nang may pag-aalala at sinabi, ang kapangyarihan ng Divine Talent ay napakalaki. Dapat muna nating hanapin ang Leong Xiao na yon upang makita kung maaari ba tayong ganap na makipag-ugnayan sa kanya. Kung ang curse imprint ni Ruobing ay malulutas, hindi natin kailangang dumaan sa ganoong panganib. Umiling si Jiang Churan at sinabi, hindi lang ito para kay Ruobing. Maging alang-alang sa Red Moon City, kailangan kong makuha ang Divine Talent. Kung magagawa kong linisin ang Divine Talent, ang Red Moon City ay maaaring umangat sa ibabaw ng 6 pang sekta. Hindi ko nakakailanganing makaramdam ng panghihina ng loob dahil sa sarili kong kawalan ng kapangyarihan. Nakaramdam ng sakit sa kanyang puso si Ruan Hongyu at mahinang sinabi, Churan, hindi mo kailangang maging masyadong mabagsik sa iyong sarili. Napakahusay na ng iyong nagawa. Sinabi ni Jiang Churan, para din ito sa aking sarili. Ang pag-cultivate hanggang sa antas na ito ay nagpapadalang napakahirap na umunlad pa. Ang Divine Talent ay maaaring ang pambihirang tagumpay sa aking martial path. Ang pagkamit nito ay nangangahulugan ng isang malawak at walang hangganang hinaharap, habang ang pagkawala nito ay maaaring maging dulo na ng landas. Sumandal sa kanya si Ruan Hongyu at banayad na sinabi, ngunit anuman ang mangyari, kailangan mong unahin ang iyong sariling kaligtasan. Maging ito man ay para sa Red Moon City, para sa akin, o para sa ating anak na babae. Ngumiti si Jiang Churan, tinapik ang kanyang maliit na kamay, at sinabi, makasisiguro ka, isa ako sa mga pambihirang eksperto sa mundo. Ano ang dapat katakutan? Ang arena tournament na ito ay hindi na nagdudulot ng anumang mga hadlang. Walang duda na makukuha ni Zimao ang kampyonato. Natigilan si Ruan Hongyu ng isang sandali at sinabi, bakit mataas ang tingin mo kay Zimao? Ang strategic capability ng Leong Xiao na iyon ay higit na mataas kaysa kay Zimao. Ngumiti si Jiang Churan at sinabi, ang arena tournament ay umaasa sa lakas ng bawat individual, ngunit sa ilalim ng arena, ito ay isang kompetisyon ng pangkalahatang kapangyarihan. Naniniwala ako na hahawakan ni Zimao ng maayos ang bagay tungkol kay Leong Xiao. Kung hindi niya magagawa kahit iyon, labis niya akong bibiguin. Naitaas ang kilay ni Ruan Hongyu at sinabi, pero sa nakikita ko sa kasalukuyang sitwasyon, walang anumang interes si Ruobing kay Zimao, sa halip ay may malakas siyang impresyon kay Leong Xiao. Ngumiti ng walang bahala si Jiang Churan at sinabi, si Leong Xiao ay tunay na isang pambihirang henyo, ngunit ang kanyang pinagmulan ay napakamisteryoso. Ang pag-iwan kay Ruobing kay Zimao ay nagbibigay sa akin ng higit na kapanatagan ng isip. Tungkol naman sa pagkakaroon ng magandang impresyon, ang pagsasama ay likas na maglilinang ng pagmamahal. Naakit lamang siya ni Leong Xiao dahil sa kakaibang misteryong iyon. Sa huli, kailangan pa rin ng isang babae ang kapanatagan. Tinitigan siya ng masama ni Ruan Hongyu at sinabi, tila nauunawaan mo ng mabuti ang puso ng isang babae. Mayroon kang kaunting kasaysayan, hindi ba? Bakit hindi mo kinuha ang demonyong babaeng iyon? Tumawa si Jiang Churan at sinabi, hindi ba rin nakuha na kita, ang aking demonyong babae? Haha! Gayunpaman, ang makitang umalis si kapatid na Kyu sa Peach Blossom Island at higit pang pinaunlad ang kanyang mga martial technique ay labis na nagpapasaya sa akin. Sa pagbubukas ng Land of the Ageless sa pagkakataong ito, maaari ko ng buong pusong hanapin ang Divine Talent. Nang marinig ito, nagulat si Ruan Hongyu at nababahalang sinabi, Churan, huwag kang magsalita ng ganyan. Natatakot akong marinig ito. Ngumiti si Jiang Churan at sinabi, makasisiguro ka, magiging maayos lang ako. Kaya lang, kung masugatan man ako o may mangyari, narito si kapatid na Kyu sa Red Moon City, kaya hindi ito lubhang maapektuhan.
Nahulog sa estado ng pagkabalisa ang isip ni Ruan Hongyu, at ang bagay tungkol sa arena tournament ay agad na naisantabi sa kanyang isip, na nag-iwan sa kanya na walang hangaring isipin pa ito. Ano ito? Biglang nagpakawala ng isang gulat na sigaw si Jiang Churan, na naging sanhi ng mabilis na pagtibok ng puso ni Ruan Hongyu. Sa pagsunod sa tingin ng kanyang asawa sa refleksyon ng tubig, nakita niya na ang trono kung saan nakaupo si Liong Xiao, kasama ang 6 pang trono, ay dahan-dahang lumulutang sa ere, na tila bumubuo ng isang uri ng formation. Gulat na sinabi ni Ruan Hongyu ang mga trono. Ano ang nangyayari rito? Hindi pa siya nakakakita ng ganoong kababalaghan noon. Gulat na sinabi ni Jiang Ruobing, Guro, ano ang mali sa kanya? Ang ekspresyon ni Ningqiu ay labis na seryoso habang sinasabi niya sa isang malalim na boses, isang martial inheritance. Paano ito naging posible? Ang lahat sa Wind Whispering Moon Pavilion ay nahulog din sa isang estado ng takot at kalituhan. Nang maupo si Liong Xiao sa trono upang magpahinga, isang sinag ng liwanag ang biglang bumalot sa kanyang buong katawan. Kasunod niyon, isang hindi maipaliwanag na resonance ang nalikha sa pagitan ng 7 trono, na dahan-dahang lumutang at namuo bilang isang formation diagram. Agad na naisip ng lahat ang martial inheritance na binanggit ni kapatid na Kyu kanina, at ang lahat ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na halo ng inggit at selos. Takot na sinabi ni Ruan Hongyu, hindi bali ang martial teknike sa mga trono ay nabulabog at sinalyuhan ng City Lord 10,000 taon na ang nakalilipas. Seryosong sinabi ni Jiang Churan, tama yan. Ngunit ang City Lord na nagselyo sa mga trono 10,000 taon na ang nakalilipas ay inukit ang kanyang sariling martial inheritance sa selyo. Sa paglipas ng maraming taon, wala pang sinuman ang nakapag-alis nito. Sa paglipas ng panahon, inisip ng lahat na ito ay isa lamang ilusyon na hindi umiiral. Iisipin mo bang totoo pala ito? Isang martial inheritance. Natigilan din si Ruan Hongyu at napako sa kinalalagyan. Ang ekspresyon sa mukha ni Jiang Churan ay kakaiba ang pagiging seryoso habang sinasabi niya sa isang malalim na boses, ang City Lord noon ay pinalakpakan bilang pinakamalakas sa kanyang henerasyon sa nakalipas na 10,000 taon. Isang bagay na kahit siya ay hindi mapigilang iukit bilang isang martial technique. Ay ganap na pambihira. Ano man ang mangyari, ang Liong Xiao na ito ay kailangang mapanatili rito. Labis na natupok sa selos si Ruan Zimao kaya nanginig ang kanyang buong katawan. Ang pinakamataas na martial arts ng Red Moon City, isang banal na kakayahan na walang sinumang nakakuha sa loob ng 10,000 taon, ay aktwal na minamana ni Liong Xiao sa sandaling ito. Kung hindi lamang naroroon si Ningqiu, sumugod na sana siya pasulong upang gambalain ang inheritance, kahit na sa panganib na masugatan ng malubha. Nagtanong din si Jiang Ruobing sa pagkagulat, Guro, ito ba talaga ay isang martial inheritance? Tumango si Ningqiu at sinabi, ang batang ito ay aktwal na nagtataglay ng ganoong pagkakataon. Tila tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Kung pakakasalan mo siya, hindi ito magiging rugi para sayo. Guro, anong kalokohan ang sinasabi mo? Naging pulang-pula ang mukha ni Jiang Ruobing tulad ng isang hinog na prutas, at galit niyang sinabi, kami ay magkaibigan lamang. Guro, huwag kang magsalita ng kalokohan at sirain ang aking reputasyon. Umiling si Ningqiu at sinabi, walang alintana. Sa anumang kaso, walang makatatalo sa kanya sa arena tournament. Ang pagpapakasal mo sa kanya ay usapin na lamang ng panahon. Naramdaman ni Jiang Ruobing ang paglipat ng mga mata ng lahat sa kanya. Sa sobrang kahihiyan ay uminog ang kanyang ulo, at ipinadyak niya ang kanyang mga paa sa galit, na sinasabing, Guro, napakasama mo. Hindi kita papansinin. Tiningnan ni Ruan Yuanzi ang maputlang mukha ng kanyang anak, na naging sanhi ng paggalaw ng kanyang puso. Humakbang pasulong, sinabi niya, kapatid na Kyu, ang pagpapahintulot sa isang tagalabas na makuha ang walang kapantay na inheritance ng ating Red Moon City ay hindi mabuting bagay. Sinabi ni Ningqiu, hindi ko rin gustong makuha ito ng isang tagalabas. Ngunit kung may kakayahan kayong lahat, bakit hindi niyo ipakita sa akin na kaya ninyong makuha ang inheritance? Ang 7 tronong ito ay nasa Red Moon City na sa loob ng 10,000 taon, ngunit wala pang sinuman ang nagtagumpay. Sinabi ni Ruan Yuanzi sa isang malalim na boses, kahit na walang sinuman sa Red Moon City ang makagagawa nito sa ngayon, pag-ari pa rin ito ng Red Moon City. Sa lalong madaling panahon, may mula sa Red Moon City ang makakakuha nito.
Kung ang inheritance ay mapupunta sa labas, kung gayon ito ay mawawala. Banayad na sinabi ni Ninkyu, ibig bang sabihin ni kapatid na Yuanzi ay gusto mong gambalain ko ang kanyang inheritance? Sinabi ni Ruan Yuanzi, tama yan. Kung nahihirapan si kapatid na Kiyue, hayaan mong ang kapatid na ito ang gumawa nito para sa'yo. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Ninkyu habang malamig niyang sinasabi, mangangahas ka. Nangisang ngiti siya at sinabi, hindi mo kailangang mag-alala. Pagkatapos ng arena tournament, ang Leong Xiao na ito ay magiging isa na rin sa atin. Isang bahagyang galit ang lumitaw sa mukha ni Ruan Yuanzi, ngunit hindi siya nagsabi ng anuman. Biglang may isang boses ang narinig na sinasabing, ang throne inheritance ng 10,000 taon ay ganap na nakasalalay sa tadhana. Hinding-hindi ito maaaring gambalain. Ang liwanag sa harap nila ay kumislap ng isang sandali, at magkahawak kamay na lumitaw sina Jiang Churan at Ruan Hongyu. Nagulat ang lahat mula sa Red Moon City at mabilis na humakbang pasulong upang yumuko na sinasabing, pagbati, Panginoong City Lord. Doon lamang napagtanto ng lahat ng mga kabataan sa pagkagulat na ito nga ang City Lord ng Red Moon City, isa sa 7 dakilang Secmaster. Umapaw ang dugo ng nakababatang henerasyon, kumikislap ang kanilang mga mata sa kakaibang liwanag, na lahat ay nagpapakita ng kaunting kaba. Sinabi ni Jiang Churan sa lahat na huwag nang mag-abala sa mga formalidad at mumiti, na sinasabing, pagbati kay kapatid na Kiyue sa paghakbang palabas mula sa anino sa iyong puso. Ngumiti si Ninkyu, ibinaba ng bahagya ang kanyang sarili, at sinabi, maraming salamat sa pag-aalala ng Panginoong City Lord. Bahagyang tumango si Jiang Churan, humarap sa karamihan, at sinabi, salamat sa inyong lahat sa paglalakbay ng libu-libong milya upang pumunta rito sa Red Moon City na nagbibigay din sa akin ng kaunting mukha. Ang pagtitipon ngayon ay nagtatapos na rito. Maaari nang umalis ang lahat. Gaganapin ang arena tournament 3 araw mula ngayon. Walang pagpaparehistro na kinakailangan, at ang lahat ay malugod na tinatanggap na lumahok ng buong lakas. Labis na naantig ang lahat sa pabor, na nagpapahayag ng sunod-sunod na tiyak na lalahok sila. Pagkatapos nyon, sa ilalim ng pagsasaayos ni Ruan Zimao, isa-isa silang umalis. Nang makaalis na ang lahat, mabilis na nagtanong si Ruan Yuanzi, City Lord, ang Leong Xiao na ito ay tunay na tagalabas. Kung hindi natin puputulin ang kanyang inheritance, ang ganap na martial arts ng Red Moon City ay lalabas. Seryosong sinabi ni Jiang Churan, nauunawaan ko ang ibig mong sabihin. Isantabi muna kung ang Leong Xiao na ito ay maaaring maging tao ng Red Moon City, ang mga pangunahing teknike sa mga trono ay hindi na naipapasa sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kakayahan na makuha ito ay isa ring mabuting bagay. Maaari natin siyang gamitin bilang isang pagkakataon upang mabawi ang mga nawalang ultimate art kung padalos-dalos natin itong gagambalain. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming taon pa ang kailangan nating hintayin para sa susunod na taong tatanggap ng inheritance? Natigilan si Ruan Yuanzi ng isang sandali, medyo nawala ng sasabihin. Si Ninkyu naman, nang marinig ang huling bahagi, ay medyo nabahala at sinabi, kung ang ultimate art na ito ay kinakailangang maipasa. Kung matututuhan ito ni Leong Xiao, paano pinaplano ng City Lord na ipapasa ito sa kanya? Sinabi ni Ruan Hongyu, tungkol naman sa kung paano siya mapapapasa nito, hindi kailangang mag-alala ni kapatid na Kiyue. Sa halip ay medyo nangingiba ako tungkol sa kung anong uri ng relasyon mayroon kayo ng taong ito, kung saan lulumpuhin mo ang ikalawa sa 8 fiend para sa kanya, na hindi nag-aatubiling tuluyang makipag-away sa isang may titulong Martial Emperor. Haha, ang ganitong uri ng kahanga-hangang aura ay tunay na walang kapantay sa iba. Walang bahalang sinabi ni Ninkyu, kung ang paraan ng pagpapasa nito ay hindi mahalaga, kung ganoon ang relasyon sa pagitan namin ay higit na walang kahalagahan. Gayunpaman, kung pipiliin niyong lahat na gamitin ang soul-searching method upang kunin ang inheritance mula sa kanyang memorya, haha, kung ganoon ay magiging medyo walang kwenta yon. Sinabi ni Jiang Churan, kung magagamit niya ang kanyang sariling paraan upang ipasa ang martial art na iyon ang pinakamabuti. Kung hindi niya kaya, kung ganoon ang soul-searching ang pinakamahusay na paraan. Bagaman ito ay mapanganib, hanggagi ito ay kinokontrol ng maingat, maaari pa rin itong maiwasan na maapektuhan siya. Naitaas ang kilay ni Ninkyu at sinabi, ang bagay tungkol sa soul-searching ay hindi na kailangang pag-usapan pa. Mas mabuting mag-isip ang City Lord ng ibang paraan, baka magdulot ito ng gulo na magpapakunot ng noo ng lahat.
Galit na sinabi ni Ruan Hongyu, kapatid na Kiyu, ang ganap na inheritance ng Red Moon City, hindi ba ito karapat-dapat na ipagsapalaran? Walang bahalang nagwika si Ning Kiyu ng ilang salita. Hindi karapat-dapat. Ning Kiyu, ano ba talaga ang pagkakakilanlan mo sa harap ko sa sandaling ito? Lumapit si Ruan Hongyu at sinabi, ikaw ba ay isang demonyong babae, o isang miyembro ng pamilyang Ning ng Red Moon City? Kung kumikilos ka bilang isang demonyong babae, maaari mong gawin ang anumang naisin mo, at maaari ka ring palayasin ni Jiang Churan mula sa lungsod. Kung ikaw ay miyembro ng pamilyang Ning, kailangan mong sundin ang mga utos ng City Lord. Nangisang ngiti si Ning Qiyu at sinabi, itabi mo ang mga argumento mong iyan na nagbabanta sa akin. Ako ay isang demonyong babae, at ako rin ay miyembro ng pamilyang Ning. Kung ang utos ng City Lord ay may katuturan, makikinig ako. Kung ito ay hindi makatwiran, kung ganoon ay maaari lamang kitang saktan. Sa sobrang galit ni Ruan Hongyu ay mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Sa pagiging matriarch ng pamilyang Jiang sa loob ng maraming taon, wala pang nangahas na sumuway sa kanya ng ganito, at hindi pa rin niya kayang talunin ang taong ito. May sakit sa ulong sinabi ni Jiang Churan, sige na, itigil niyo na ang pag-aaway. Marahil ang ultimate art ay madaling makuha. Kung kailangan talaga nating umabot sa hakbang na yon, haharapin natin ito kapag dumating ang oras. Ang paninindigan ko ay ang ultimate art ng Red Moon City ay kailangang manatili sa Red Moon City. Ngumiti si Ning Qiyu at sinabi, bakit naman hindi ito mananatili rito? Sino ang makatatalo kay Leong Xiao sa arena tournament 3 araw mula ngayon? Kapatid na Hongyu, malapit na siyang maging manugang mo. Dapat mo siyang bigyan ng higit na pag-aalala sa halip. Kalokohan. Hinding-hindi ako papayag. Hindi na napigilan ni Ruan Hongyu ang sarili at nagmura sa galit na sinasabing, ako ang ina ni Jiang Ruobing. Kung hindi ako papayag, walang saysay kahit na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay walang katapat sa ilalim ng langit. Nangutya si Ning Qiyu at sinabi, huwag mong sabihin sa akin na ang Red Moon Decree na inilabas ni kapatid na Churan upang matukoy ang kasal sa pamamagitan ng martial arts ay urungan. Ngayon, biglang nagdaragdag ng ilang conditional clause na nangangailangan ng pahintulot ng magulang, haha. Paano ito magiging hitsura sa mga bayani ng mundo na nanonood sa ating Red Moon City? Sa pagkakita sa dalawang babaeng nagtatalo, nakaramdam lamang si Jiang Churan ng matinding sakit sa ulo, at ang tanging nasabi ay, kung lalahok ba ang Leong Xiao na ito sa arena tournament ay hindi pa nga napagkakasunduan. Bukod dito, ang pagmana ng martial arts ay hindi isang bagay na nagagawa sa loob ng 1 o 2 araw. Ang oras ay talagang napakahigpit, nangangamba ako na hindi siya makakaabot. Nagliwanag ang mga mata ni Ruan Hongyu at sinabi niya, tama yan. Magsisimula ang arena tournament sa loob ng 3 araw. Kung ito ay isang walang kapantay na inheritance, ang kalahating taon o 1 taon ay normal lamang. Haha, kung nais niyang maging manugang ng aking Red Moon City, wala siyang pagkakataon sa buhay na ito. Maghintay na lamang na ma-soul search. Humalakhak si Ning Qiyu at sinabi, sa susunod na buhay. Hindi lang kayo ang may anak na babae sa Red Moon City. Sa pinakamalala, maghahanap ako ng babae mula sa pamilyang Ning upang ipakasal sa kanya. Ganoon ba kahirap maging manugang ng Red Moon City? Naprovoke siya ni Ruan Hongyu hanggang sa puntong naging berde ang kanyang mukha. Pagkatapos ay nagmura siya ng malakas, tunay na ikaw ay isang hamak at nakakairitang babae. Sa pagkakita kay Ruan Hongyu na lubos na nagalit, naramdaman ni Jiang Ruobing na ang kanyang guro ay mas nakatataas pa rin ng 1 antas. Sinabi ni Jiang Churan, ang bagay na ito ay iwan muna kung nasaan ito sa ngayon. Pag-uusapan natin ang lahat pagkatapos niyang magising. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagbubukas ng Land of the Ageless. Mabilis nitong yayanigin ang mundo. Ang pagdating ng mga eksperto mula sa iba't-ibang sekta ay magdadala ng napakalaking presyon sa seguridad ng Red Moon City. At Qiyu, ang tuluyan mong saktan silang bai sa oras na ito ay tunay na hindi matalino. Sarkastikong sinabi ni Ruan Hongyu ha. Ang mga banal na kakayahan ni kapatid na Qiyu ay walang katapat. Ano ba ang halaga ng isang lang bai lamang? Bukod dito, siya mismo ang nagsabi na kung may kakayahan siya, sabihin kay lang bai na pumunta at labanan siya. Kapag dumating ang taong iyon, si kapatid na Qiyu ang hahawak doon, kaya maaari na tayong magpahinga ng matiwasay.
Naitaas ang kilay ni Jiang Churan at sinabi, Hongyu, huwag kang magsalita ng mabilis ng mga malamig na salita. Sa oras na ito, ang lahat ay dapat magtulungan ng may isang puso. Kung darating silang bai, magiging malaking kaaway siya sa kabuuan ng Red Moon City, at ang lahat ay kailangang dumanas ng matinding hagupit nito. Galit na sinabi ni Ruan Hongyu, Churan, nagdala siya ng ganoong kalaking kaaway sa Red Moon City, at pinoprotektahan mo pa rin siya. Sinabi ni Jiang Churan, tama si kapatid na kayo. Ang paglumpo kay Dongmen Yuan at pagpapakita ng ating lakas ay hindi naman masama para sa Red Moon City. Kahit hindi kumilos si Kayue, gagawin ko pa rin yon, bagamat baka hindi ganoon kabagsik. Ang kanyang pagpigil ay nagligtas sa Red Moon City mula sa kahihiyan, upang hindi isipin ng iba na ang Secmaster mismo ang kailangang humarap sa ganoong pangkat ng mga magnanakaw, na magkukubli sa tunay na lalim ng lakas ng ating lungsod. Nahihiyang sinabi ni Ruan Yuanzi, dahil lamang sa aming mababang cultivation, kaya ang City Lord ay kailangang mag-alala sa lahat ng bagay. Umiling si Jiang Churan at sinabi, sa landas ng martial arts, bagamat mahalaga ang pagsisikap, higit na mas krusyal ang tadhana at talento. Tumingin siya kay Leong Xiao nang may bahid ng inggit at nagbuntong hininga, para sa isang kasing edad niya na nagtataglay ng ganoong cultivation, ang kanyang mga makakamit sa hinaharap ay nakatatakot isipin. Sinamantala ni Ninkyu ang pagkakataon at sinabi, kung gayon, maaari bang isaalang-alang ng City Lord na gawin siyang manugang ninyo? Ngumiti si Jiang Churan at sinabi, bagamat ang mga kasal ay kadalasang isinasaayos ng mga magulang, ang elemento ng kalooban ng langit ay napakalawak. Kapatid na Kayue, ano sa palagay mo? Bahagyang natigilan si Ninkyu at agad na natahimik. Ngumiti si Jiang Churan at sinabi, nabanggit ko na naman ang iyong masakit na nakaraan. Ang lahat ay may kanya-kanyang tadhana, hindi ito maaaring ipilit. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang depensa ng Red Moon City sa hinaharap. Ang ating pinakamalaking nakatagong panganib ay silang bai. Seryoso niyang sinabi, ang taong ito ay maraming taon nang nagtatago. Noon, sinabing tinugis siya ni Huang Fubay, na palaging nagdudulot sa akin ng kalituhan. Ngayong nakikita ko ang sitwasyon ni Dongmen Yuan, tiyak na dahil ito rito. Kung hindi ako nagkakamali, ang utak sa likod ng malaking kaguluhan sa soul-devouring sect noon ay malamang na silang bai. Pinatay ni Dongmen Yuan ang napakaraming kapwa niya alagad at nasugatan pa si Huang Fubei. Sa pagtingin sa kanyang lakas ngayon, magiging imposible yon kung walang tulong nilang bai. Sinabi ni Ruan Yuanzi, sa pagbubukas ng Land of the Ageless sa pagkakataong ito, malaki ang posibilidad na personal na pupunta si Huang Fubei sa Red Moon City. Sinabi ni Jiang Churan, ipinaalala sa akin ng mga salita ni Yuanzi. Magpapadala ako ng liham kay Huang Fubei upang imbitahan siya sa Red Moon City. Una, upang hawakan ang usapin ni Dongmen Yuan, at ikalawa, upang magbigay ng karagdagang tulong para makayanan natin ang mga biglaang pagbabago. Ngumiti si Ruan Yuanzi at sinabi, kung may dalawang Secmaster na mamumuno sa Red Moon City, at sa lakas ni kapatid na Kyu na katumbas ng isang Secmaster, ang Red Moon City ay magiging isang matatag na kuta. Sulyap ni Jiang Churan kay Leong Xiao na nasa trono at sinabi, Hang Feng, sa panahong ito, magtalaga ka ng maraming sundalo upang bantayan ang lugar na ito. Walang sinuman ang pinapahintulutang gambalain siya. Naiintindihan ko. Madaling tinanggap ni Ning Hang Feng ang utos. Sinabi ni Ninkyu, ang Whispering Wind Moon Pavilion ay may magandang tanawin at nag-aalok ng pambihirang sulyap sa magandang buwan. Mananatili ako rito sa panahong ito. Bahagyang nagulat ang lahat, hindi inasahan na magmamalasakit si Ninkyu kay Leong Xiao sa ganitong antas. Nangutya si Ruan Hongyu, maaari bang nag-aalala ka sa kakayahan ng sarili mong kapatid? Ngumiti si Ninkyu at sinabi, haha, natural na kayang harapin ni Hang Feng ang mga tagalabas. Natatakot lamang ako na baka may ilang ginang na may mas mataas na otoridad sa lungsod ang gagamit ng kapangyarihan nito upang takutin ang iba. Magiging magulo iyon. Umiling si Jiang Churan at sinabi, kung mananatili rito si kapatid na Kyu, natural na iyon ang pinakamabuti. Maaari ko ring ilipat si Hang Feng upang hawakan ang darating na seguridad at depensa. Hayaan na muna natin ang usapin ng ganoon, maaari nang umalis ang lahat. Tumalikod siya at umalis kasama si Ruan Hongyu. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Ruan Hongyu na magbalibag ng malamig na tingin kay Ninkyu. Sinabi ni Ruan Yuanzi, kapatid na Kyu, military governor, aalis na rin ako.
Sa sandaling ito, ang pinakanakaramdam ng kaba sa kanyang puso ay si Ruan Ziling. Itinatago niya ang usapin tungkol sa Rainbow Greeting Bridge. Sa ngayon, wala pa ring nakakaalam sa sitwasyon sa loob. Nais niyang lumipad palabas ng lungsod agad-agad upang mag-investigate. Kung may mangyari man kay Nishai, ang responsibilidad ay magiging. Habang nagtitipon ang mga bayani sa Whispering Wind Moon Pavilion, sa loob ng isang kagubatan sa kabundukan sa labas ng Red Moon City, nabulabog ang mga ibon sa kanilang paglipad at ang mga mababangis na hayop ay nagtakbuhan sa takot. Isang figura ang paulit-ulit na mabilis na dumaan sa malalim na kagubatan, mabilis na tinahak ang higit sa 100 milya. Ang mabagsik na mukhang iyon ay pagmamay-ari ng higanteng unggoy na nakatakas mula sa mga kamay ni Leong Xiao kanina. Isang figura ng lalaki ang lumitaw sa harap nito, ang kanyang kanang kamay ay bahagyang kumumpas sa hangin. Isang mahabang sibat ang lumitaw habang unti-unting nahayag ang kanyang malamig na mukha, ito nga ay si Luo Qingyun. Itinulak ang mahabang sibat pasulong, sinabi niya na may seryosong ekspresyon, gaya ng inaasahan mula sa isang atavistic bloodline. Galing ka ba sa Sacred Zone? Ito ba ang resulta ng sapilitang pag-unlock sa selyo ng Jin Chain sa loob ng iyong katawan? Iwinasiwas ang kanyang mahabang sibat, matigas niyang sinabi, dahil nawalan ka na ng katinuan, hayaan mong makita ko kung ano nga ba ang mangyayari sa mga Jin Chain sa iyong katawan. Biglang sumugod pasulong ang katawan ni Luo Qingyun. Sa ere, ang anino ng isang Azure Dragon ay lumitaw sa kanyang likuran, at ang Desolate God Bright Moon Spear sa kanyang kamay ay nagbago bilang isang umaangat na dragon. Ang sibat ay nangatal sa hangin tulad ng isang makalangit na kidlat ng kaparusahan, direktang sumasabog patungo sa unggoy. Itingala ng higanteng unggoy ang kanyang ulo at umungal ng buong lakas. Marahas na sumugod pasulong, nagpakawala ito ng isang suntok. Isang nakatatakot na lakas ang galaw sa hangin sa ibabaw ng kabubatan, at ang suntok ng unggoy ay aktwal na nagwasak sa lakas ng sibat ni Luo Qingyun. Anong nangyari? Ang suntok ba na ito ay nagpakawala ng isa pang Jin Chain? Sa pag-iisip sa posibilidad na ito, ang mukha ni Luo Qingyun ay naging maputla sa matinding gulat habang nakatitig ng may takot sa unggoy. Nakita niya ang dalawang madilim na pula, tila dugong mga ugat na lumitaw sa dibdib ng unggoy na kitang-kita. Ang ekspresyon ni Luo Qingyun ay naging kalmado habang sinasabi niya sa malalim na boses, dahil na-unlock mo na ang ikalawang Jin Chain, imposible na para sa iyo na muling makuha ang iyong katinuan. Bakit hindi mo hayaang pag-aralan ko ang mga lihim ng dalawang Jin Chain na ito? Sa ganoong paraan, ang iyong kamatayan ay magkakaroon ng kahulugan. Isang dagsa ng sigla ang lumitaw sa mga mata ni Luo Qingyun habang sinisimulan niyang ipakita ang True Dragon Dharma Body. Lumitaw ang mga kaliskis sa kanyang balat, at ang buong proseso ng draconization ay agad na natapos. Dala ng Dragon Key, ang Desolate God Bright Moon Spear ay naglabas din ng isang malakas na aura, direktang nakaturo sa unggoy na nasa harap niya. Sa kamatayan, ang isa ay naglalaho at ang lupa ay nagbabalik sa alabo. Sa buhay, ang isa ay nagtatamo ng paraan upang sirain ang selyo at gisingin ang sarili nilang bloodline. Umungal si Luo Qingyun. Itinaas ang kanyang mahabang sibat gamit ang kanyang kanang kamay, ang kanyang buong pagkatao ay pumaimbulog sa langit. Ang sibat at ang kanyang katawan ay nagsama bilang isa na nagpapakawala ng huling atake. Ang higanting unggoy ay bahagyang nangatal sa ilalim ng presyon ng Dragon Might, ngunit ang mabagsik nitong mukha ay naging higit na nakatatakot. Nagngangalit ang mga ngipin, nagpakawala ito ng isang suntok. Sa sandaling masira ng Desolate God Bright Moon Spear ang selyo nito, isang hindi mapipigilang sinaunang layunin ang nagmula sa loob ng sibat. Tila ba isang matagal nang natutulog na Diyos ang biglang nagising sa sandaling ito, habang ang dalawang napakabangis na puwersa ay nag-umpugan. Ang sibat ay humiwa ng napakadali, direktang pinuputol ang ulo ng higanteng unggoy. Isang ambon ng dugo ang sumabog sa harap ni Luo Qingyun. Nanalo ako. Haha, hindi ako namatay. Ang unggoy na ito ay tila hindi kasing lakas ng inakala ko. Kasunod ng kanyang ligaya, hindi na nag-aksaya ng oras si Luo Qingyun para magdiwang, dahil ang mga pabilog na array formation ng liwanag ay nagsimulang lumitaw mula sa loob ng katawan ng unggoy. Iyon ang sealing formation ng dalawang Jin Chain na kasalukuyang nasa estadong naka-unlock. Sa loob ng sealing formation na iyon, ang dalawang madilim na pulang ugat ng dugo ay unti-unti ring naglaho.
Sila ay nawasak ng pahapahayag, naging malabong mga sinag ng madugong liwanag bago naglaho sa kawalan. Bahagyang dinalingkitan ni Luo Qingyun ang kanyang mga mata, mabilis na itinatak ang buong pattern ng formation sa kanyang isip. Pagkaraan ng isang sandali, idinilat ni Luo Qingyun ang kanyang mga mata at sinabi sa sarili ng may pang-uyam, ang ngayon ni Wenlin ay maaaring maging bukas ni Qingyun. Sa Red Moon City, kasunod ng pagtitipon ng mga bayani, ang usapin sa pagitan ni Naning Qiu at Dong Menyuan ay kumalat sa buong lungsod, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Ano? Si Ning Qiu ay isang beast tamer na kumokontrol sa isang labanang kalapati para lumaban. Napakalawak naman ng iyong imahinasyon. Bagamat hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, nasaksihan ito ng kapwa alagad na kapatid ng babaeng superior ng anak ng kapitbahay ng aking lola sa tuhod sa panig ng ina ng aking tiyuhin. Paano niya ako magagawang pagsinungalingan? Yine, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ang pamangkin ng ikapitong pinsan ng aking ikalawang tiyuhin ay isang katulong para sa matriarch ng pamilyang Jiang sa Red Moon City. Siya mismo ang nagsabi nito. Si Ning Qiu ay orihinal na nagtataglay ng bloodline ng isang kalapati. Sa panahon ng labanan, nagbago siya bilang isang matabang kalapati, at doon lamang niya tinalo si Dong Menyuan. Dapat mong malaman na sa parehong cultivation tier, ang mga monster beast ay higit na mas mabagsik kaysa sa mga tao. May katuturan ang hinuha na ito, ngunit hindi pa rin ito ang katotohanan. Ang katotohanan ay si Ning Qiu ay orihinal na mula sa Monster Clan at lihim na inaalagaan ng Red Moon City sa buong panahong ito. Ang insidenteng ito ay isa lamang maliit na pagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Sa sandaling ito, sa loob ng ari-arian ng pamilyang Ruan, matapos isalaysay ni Ruan Ziling ang buong insidente sa Rainbow Greeting Bridge mula simula hanggang wakas, pinalipad siya ni Ruan Yuanzi sa pamamagitan ng isang sampal. Bagamat nakaramdam siya ng matinding sakit, ang kanyang puso ay tila mas gumaan pa sa halip. Ang mukha ni Ruan Yuanzi ay maputla sa galit habang umuungal, ikaw na alibughang anak, pinapagalit mo ako hanggang sa mamatay. Agad siyang nagmadaling pumunta sa labas ng lungsod. Nagpakita rin si Ruan Zimao ng seryosong ekspresyon, na sinasabing, Ziling, tunay na nagdala ka ng sakuna sa pagkakataong ito. Bagamat ang Nishi ay inilagay sa labas, ang kahalagahan nito ay hindi na kailangang sabihin pa, may kinalaman pa ito sa kinaroroonan ng dating City Lord. Kumilos ka ng napakawalang ingat. Ang mukha ni Ruan Ziling ay namamaga, at siya ay maiyak na habang sinasabing, Kuya, paano ko malalaman na kayang talunin ni Liu Xiao ang tatlong martial emperor? Bukod dito, ang magkakapatid na Gao ay hindi ordinaryong mga martial emperor, lalo na Li kasama ang formation. Ito ay dapat na isang tiyak na panalo. Sinabi ni Ruan Zimao, ang umasa kay Liu Xiao lamang ay tiyak na imposible. Sa panahong umalis ka, may iba pang nangyari, at si Liu Xiao lamang ang nakakaalam ng mga detalye. Mabuti na lamang at nasa Whispering Wind Moon Pavilion pa rin siya, kaya maaaring may pag-asa pa. Sa panahong ito, manatili ka sa loob ng ari-arian ng Ruan at huwag kang lalabas. Ang usaping ito ay pagpapasyahan ng ama. Nag-isip siya ng ilang sandali bago nagmadaling pumunta sa Whispering Wind Moon Pavilion. Sa ikalawang araw, ipinakakasal na ng pamilyang Jiang ang kanilang anak na babae. Ang buong lungsod ay napapalamutyan ng pula, at ang magkabilang panig ng mga kalye ay matagal nang natatakpan ng walang katilang mga rosas. Ang banayad na simoy ng hangin ay nagpaikot-ikot sa mga talulot, at sa isang sandali, ang buong lungsod ay napuno ng bango. Sa gitna ng parisukat, ang martial arena ay pansamantalang binago mula sa isang profound artifact. Ang lahat ay nakipagsiksikan sa pinakamalaking parisukat sa lungsod. Sila ay sabik na naghihintay na manood ng arena tournament upang pumili ng manugang. Sa likod ng martial arena, sa ibabaw ng isang viewing platform na binuo mula sa puting jade. Si Jiang Ruobing ay nakasuot ng pulang kasuotan, ang kanyang ulo ay natatakpan ng isang belo, habang siya ay nakaupong tuwid na pinaliligiran ng mga hanay ng mga katulong. Magkahawak kamay na lumitaw sina Jiang Churan at Ruan Hongyu na agad na nagdulot ng kaguluhan at kulob na mga hiyawan. Ang City Lord ng Red Moon City ay bihirang lumitaw kamakailan, kaya kahit ang mga tao sa loob ng lungsod ay madalang siyang makita. Tumango si Jiang Churan sa mga high-level officials at mga panauhin sa loob ng lungsod, pagkatapos ay ngumiti at sinabi,
Salamat sa inyong lahat sa paglalakbay ng 10,000 milya upang lumahok sa arena tournament ng aking anak upang pumili ng isang lalaking ikakasal. Si Churan ay lubos na nagagalak. Kasabay nito, ang pagsaksi sa natatanging husay ng mas batang henerasyon sa ilalim ng langit ay isang masayang kaganapan sa buhay. Ang mga patakaran ay matagal nang inihayag sa mundo, kaya hindi ko nasasabihin pa ang iba. Simulan na natin. Sa ibabaw ng Marshall Arena, isang lalaki na nakasuot ng kayumangging kasuotan ang lumitaw. Ang kanyang buhok ay sumasayaw habang yumuyuko ng malalim na sinasabing, "Ako si Jiang Bieli, ang host para sa arena tournament na ito. Ang lahat ng tagumpay at pagkatalo ay hahatulan ko." Simulan na natin ngayon. Ang mga nais lumahok ay maaaring umakyat sa entablado. Sa loob ng isang partikular na tavern, isang figura na nakasuot ng damit panlalaki ang umiinom ng labis, na tila sinusubukang ilabas ang galit sa kanyang puso. Bigla siyang natigilan at bumulong, ang lasa ng alak na ito. Sa wakas ay alam ko na kung bakit tinawag ito ni Master na lasing na pagkalimot sa kalungkutan. Haha! Biglang may isang malinaw na tawa ang narinig.